Oh my God! Sorry. Hello everyone, welcome to my channel. I am Eman Feliciano. You can call me Tito Eman or Teacher Eman, and I am a teacher, performer, and also a writer based here in Japan. Ayan, ngayon nga po ay magre-react na naman tayo sa isa pang video ng ating dear Stel Ahero. Kaka-post ko lang recently nung aking reaction video ng kanyang unang solo single, ang Room. And if you want to watch that, at kung gusto niyo pong mapanood kung paano ako nang hina sa kanyang music video, I will be posting the link up there. Tama ba dito ba o dyan? Or kung saan man dito. But today, hindi natin mahintay na mag-react agad kahit kakapost ko lang ng video na yon, because Stel added another feather to his cap with his performance at the David Foster and Friends concert recently held lang sa Manila. At ang pinaka-highlight nga ng concert na yon ay ang kanyang performance ng All By Myself ni Celine Dion. Balita ko, at si Stel mismo ang nag-post nito, impromptu daw pala yon. It was not part of his set because he was just supposed to perform the opening set, pero pinatry sa kanya ni David Foster yung All By Myself, tapos nagustuhan niya, sinabi sa kanya, why don't you perform it tonight? Tapos pinerform niya that night, and boom, the rest is history. I honestly, hindi ko pa po napapanood yung video dahil sobrang busy sa work. This is going to be my first time to watch it, so you will see my natural, unfiltered reaction. Sa tingin nyo, ready ba ako? Ready na ba kayo? Napanood nyo na ba? Kung hindi pa, panoorin natin together. Let's get to it. Let's react to Stel's performance of All By Myself. Here we go! Uy, sandali lang. Original key. He's performing in the original key? Tingnan natin, oh my God, ang dami ko na agad ng reaction. Umpisa pa lang. Ang buo ng boses. Grabe. Woo! Eto na yun. Alam mo, kinakabahan ako for him. Alam ko magaling siya, pero syempre, alam mo yung pag yung parang yung mahal mo sa buhay, tapos nagpe-perform, tapos alam mong magaling siya, pero kinakabahan ka. Alam mo yung ganun? Ganun yung nararamdaman ko. Ganun. Ay, naku, Diyos ko, ituloy na natin to. Ang galing nung yung transition. Alam mo bang hirap nung transition ng note na yun kasi ang taas tas biglang mababa. Myself. Taray. Nagtry yung Tito Eman nyo. Let's continue. Buo, ang linis, ang linaw. Original key yan, ha? Let's go, Stel. Come on.
This is it. This is it. Anong ginagawa ni Stel? Nakita nyo, meron siyang minamouth sa sarili niya. Kinakabahan siya siguro, no? Sino ba naman na hindi kakabahan? O inunprompto ka, si David Foster ang nag-request, pagkatapos, all by myself, tapos original key, my God! Yung palang lakas ng loob na i-perform yun ng impromptu. Sobrang bigib na ako kay Stel, grabe. Kinakabahan ako, ituloy ko ba? Tingnan natin. This is it. Puntong hininga, no? Hinanda niya na yung sarili niya. Medyo may sabi. Kinakabahan. Sorry. sorry. Napamura ako. Bawal magmura. Teacher po tayo. Bawal tayo magmura. Napamura ako kasi grabe yung nasustain niya yung high note ng ganun katagal. Si Celine Dion nga nahihirapan dun sa note na yun eh. Grabe, balikan natin ng konti tapos ituloy-tuloy natin. Oh my God! Delayed reaction. Oh my God. Grabe. Hindi po ako nagpapaka-OA As in, grabe talaga yung reaction ko. Siguro naman yung ibang 18 dyan, ganito din ang reaction. Siguro lalo na kung nandun ka ng live, no? Grabe. Alam mo, alam nyo po, nung napanood ko sila ng live sa kanilang pagtatag tour sa Japan, sa Tokyo, nung performance ni Stel na My Heart Will Go On, grabe yung dagundong ng boses niya dun sa buong venue, talagang kilabot. Kaya I can imagine how it feels to be there live. Balikan natin ng konti. Si David Foster talagang napaganon siya, no? Oh my God! Pabuntong hininga siya doon, naitawid niya yun. I'm in set. Siksik, liglig, umaapaw. To think na nung sound check lang yon na pag-decidean, nakakantahin niya. Grabe talaga, iba talaga yung Stel Ahero. Yun lang masasabi ko. Total, pinag-uusapan natin si Stel. Hindi, ilabas na natin yung cover niya. Ay, naku, my God. Ang kanyang cover na hindi ko inilalabas ng ano. My God, ibang level ka talaga, Stel. I really do have a soft spot for Stel. I already said this in my previous blog, but I really do have a soft spot for Stel because he is the one who has been through the most nitpicking, the most bashing, the most doubt, actually. Ang dami. Naalala niyo yung interview nila nun sa media kung ano-anong pinagtatawag sa kanya. And I know that he has lost some level of self-confidence. Kagaya nga na sinabi niya sa mga interview niya, he was doubting himself. Ang dami niyang projects na pinalagpas kasi hindi niya alam kung kaya ba niya. But then when he just gave in and just gave it all, nagsunod-sunod yung blessing sa kanya. Yung audition na tinrick niya tayo doon sa, na tinis niya tayo doon sa room
na-manifest, nagkatotoo, nag-audition talaga siya sa harap ni David Foster at sinabi sa kanyang, approve! Mag-perform ka mamaya! Siyempre, bilang Stella Ahero, yun na agad. Yun lang ang masasabi ko. The performance was powerful. Halatang kinakabahan siyempre si Tete. Kasi impromptu ba naman eh. But then he delivered with flying colors. With flying colors. And I know this is just the start for him. And I'm so excited for everything else that Stel will be able to achieve. And I'm sure that ang mga Stelberries at ang 18 in general and all the new fans that are supporting him right now will definitely be there for him. We love a good fighter. We love a person who rose from, not only from rags to riches, but from obscurity to popularity by his own merit, by his own talent, by the grace of God, and by his heart and his kindness. Ito yung mga tao na masarap suportahan. Yung mga tao na alam mong genuinely talented and have worked so hard to be where they are. Okay, so suportahan natin si Stel at sa kanyang mga endeavors. At balitaan niyo ako guys kung ano yung schedule niya sa August. Kasi sa August uuwi ako ng Pilipinas. Ang sabi niya, di ba, meron siyang Philippine tour sa August. Sana maabutan ko siya. Tapos sana may mamit din ako ng mga 18 sa Pilipinas. Kasi I've never met an 18 in the Philippines. I've only met some 18 in Japan. But I really gusto ko maramdaman yung 18 energy sa Pilipinas. So when I go home in August, I hope that I could watch Stel and maramdaman at makakilala ng ibang mga 18. Thank you so much for supporting. Alam kong bago lang po ako nag-reactor ng SB19. And I am reacting not because I want clout, but because I really want to promote the boys. Kung napanood niyo yung isa kong vlog, tingnan nyo, meron doon na feature ako sa TV at ang tinatanong sa TV sa Japan at ang show na yon ay tungkol sa song na nagpapamotivate sa iyo para magtrabaho. At syempre, ang ibinida ko ay ang gento ng SB19. That's how proud I am of being a Filipino, and that's how proud I am of being an 18 and proud of the boys as OPM artists. Syempre, kahit saan po tayo magpunta, dala-dala natin ang pagiging Pilipino, kaya proud tayo sa mga talentadong Pilipino na nag-aangat ng pangalan natin sa buong mundo. Thank you very much for being with me. Syempre, ano pa nga ba, madaldal na naman ako. Kung bago po kayo sa vlog ko, madaldal po ako. And please do follow me and like and subscribe for more content dahil hindi lang po reaction videos ang aking ginagawa. I am slowly going back to vlogging my life here in Japan. Kung gusto niyo po ng mga tips, travel hacks kung paano magpunta sa Japan. Syempre, kung gusto niyo rin po ng mga mga magandang views ng Japan at kung paano ba ang buhay namin dito sa Japan, please follow me. At marami po akong magiging content aside, of course, from our reactions and support videos for our Mahalima. Maraming salamat po. Arigatou gozaimashita. This has been your Tito Eman in Japan. Bye!